Purihin ang Diyos. Ngayon ay pag-usapan natin ito, no? Sa bagang ito. Be connected, be real, and be free. Okay? Anong ibig sabihin nito? Sino ba talaga ang mga connected to the Lord Jesus Christ? Sino ba talaga ang nakadugsong? Diba sa Juan, Ebanghelyo ng Juan, nabanggit na ang claim niya, He is the vine and we are what? The branches. Tanong mo yung katabi mo, tunay nga bang ikaw ay sanga ni Jesus? Sino ba talagang nakakonect kay Jesus? Tayo ba'y talagang sanga na nakadugtong kay Jesus? Na meron daw dalawang uri ng disipulo. Those who only assume that they are disciples, and the other one is those who are true disciples. Ay iba, assuming lang. Sino yung mga assuming disciples? They are like the Pharisees. No? They are like the Pharisees. People whose spirituality is not genuine. No? Hindi totoo kailang spiritualidad. They only pretend to be followers of Jesus. Alam niyo po, yun nakakalungkot. Sa Pilipinas, pag kilala kang mananampalataya, tapos nandun ka sa politics, tapos hindi mo pinamumuhay ang iyong pananampalataya, hindi lang ikaw, kundi si Kristo na kiniklaim mo na iyong Panginoon ay nadadamay. Malungkot, di po ba? Pero ang maganda naman, kapag totoong mananampalataya, yun naman din na maganda. At madalang talaga yun. Totoong mananampalataya at yung kanyang pagiging totoong tagasunod ni Kristo ay nakikita sa kanyang paglilingkod, public service. Di ba? Napapapurihan naman ng Panginoon. Masasabi mo naman, praise the Lord. Dahil merong isang mananampalataya na totoong mananampalataya, totoong disipulo ng Panginoon na nanindigan sa katotohanan. Amen po ba? Ngayon, meron talagang mga claiming that they are disciples but are not. They only pretend that they are followers. They are genuine followers. They are genuine disciples of Jesus. Pero ang totoo, hindi. So, who are the real disciples? A true disciples is, again, marked by obedience to the teachings of Jesus. Kaya nga po ang ating OBS, yung Outreach Bible Study, actually nanggaling yan sa OBBS. Obedience-Based Bible Study. Doon siya galing dati. So ang emphasis is to obey the teachings of the Lord Jesus Christ. At dala-dala natin yun sa ating OBS materials. Tama po ba? Kaya kakaiba ang OBS materials dahil pagkatapos mag-aral, may gagawin ka, may assignment. Tapos nga po ng kamay yung mga under, nanggaling sa OBS, ganyan nga po, para makita ko. Yung mga tinuruan ni Sister Lynn, ni Nanay, ni Sister M. Tapos ang kamay. Yan, yung mga nag-OBS. Konti lang pa yan, sila Sister Jem. Sa nag-under, OBS yan. Dito sila Precious, tama? Ayan. Ito sila. So, ibig sabihin, bakit yung mga kabataan, may obvious kay Sister Cathy? Ibig sabihin, hindi siya pag-aaral na mapuno lang ang isip mo ng lahat ng katotohanan. Tama po ba? Ang gusto natin, yung katotohanan, baguhin ang puso at baguhin ang ating ginagawa. Isang malakas na amen po para tayo. Yun ang totoong disipulo ng Panginoon. Mga sumusunod sa Kanya. Okay, John chapter 8 verse 31 and the following. And let's read it together. Sabay-sabay. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan
magpapalaya sa inyo? Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin ni naman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Stop lang po tayo ito. Sabi gano'n, kung si Kristo ang magpapalaya sa iyo, indeed you are free. Sa amen. Amen. Pag si Kristo ang sinampalatayanan mo, tunay kang magiging malaya. Verse 37. Alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Verse 38. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo. So rito, sinasabi ni Jesus na iba ang ama ninyo, iba ang ama ko. Parang sinasabi ni Jesus na sa totoo lang hindi kayo totoo. Hindi kayo totoo. In John chapter 8, 31 to 38, Jesus is speaking to a group of Jews who claim. Ang claim nila, sila ay believer of Jesus. Verse 31, di ba? Sabi ron, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Ngayon, yung kanyang paniniwala ba ay pretension or real? That's a question. Kaya sabi ni Jesus, kung patuloy kayong susunod, if you will remain obeying my teachings, isa sa katibayan ng pagiging totoo ay yung nagpapatuloy. Amen? Pag nagpapatuloy, totoo. Amen? Alam naman yan ng mga babae, di ba? Pag may naliligaw sa kanila at hindi tumagal sa panliligaw, ay hindi totoo to. Hello? Tama, no? Tama, no? Pero kapag nagpapatuloy, mahal talaga ako nito. Tama po ba? Practically speaking. Pero si Jesus alam niya, mga nagpapatuloy na nakikinig, sumusunod sa kanyang turo, yun ang mga tunay na alagad niya. Do they belong to the real disciples or the false disciples? Ito ang mga kausap niya. Mga Hudyong naniniwala sa kanya. Sila ba yung real disciples or false disciples? One of the main theological themes ng aklat ng Juan is the word believing or believe, faith. Punong-puno yan. From chapter 1, John chapter 1 up to 21, lagi nababanggit ang salitang pistos sa Greek. Pistos. Ito yung faith, ito yung pananampalataya. Especially, pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Pananampalataya sa Kanya. Ang aklat ng Juan ay maraming tema tungkol sa pananampalataya kay Jesus. At itong conversation niya, Jesus' conversation with this group of Jewish believers serves as what? A powerful test of their faith. Na yung pag-usap ng ito, parang iniimbestigahan sila ni Jesus. Kaya ba'y totoo o hindi? Alam nyo, hanga ko sa mga nasa airport, yung mga nasa immigration. Alam nila pag totoo hindi yung mga pumapasok sa bansa nila. May hindi ko manood nung yung sa Australia na, border. Alam nila, itsura pa lang, no? Alam nila kung totoo o hindi. No? Bagamat limitado rin sila, pero malaking may skill sila to check who are real, who are not.
No? May mga red flag sila nakikita. Dito, ganun din ginagawa ni Jesus. Kausap niya itong mga Jewish believers at tinatanong niya, kayo ba'y totoo o hindi? At ang sabi niya, ito ang totoo. Real faith requires abandonment. Kung gusto mo, kung ikaw ay nagnanais na maging totoong disipulo ng Panginoon, meron kang iiwan. John chapter 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. No? Ang pananampalataya, ayon sa Panginoon Jesus, batay dun sa konteksto, no? The context of Jewish believers, ay pagtatalaga ng kanilang sarili sa turo at aral lamang ni Jesus. Dapat walang halo. Kung kayo susunod sa akin, dapat sa akin lang kayo makikinig. Sa akin lang kayo susunod. Pero pag meron ka pang ibang paniniwalaan, you are not real disciple of Jesus. Hello? Sabi mo sa katabi mo, doon ka na sa totoo. Amen po ba? At ang totoo ay ang salita ng Panginoong Jesucristo. This means they needed to abandon their former reliance on Judaism. Meron silang kailangang iwanan. Tayo ang una nating iniwan. Nung tayo sumampalataya kay Jesus, sinabi natin, sola fide, by faith alone. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Amen po ba? Amen. At hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Yun yung una nating iniwan. Hello? At marami pa tayong iiwan. Tama po ba? Kailangan kang merong iwan na dati mong paniniwala at ang panindigan mo ay ang turo lamang ng Panginoon. Sa John 9, verse 18, no? Tumalo tayo na isang chapter. Ito yung halimbawa na yung isang taong sumampalataya kay Jesus ay may iniwanan. No? Ito yung example na willing siyang italaga ang kanyang buhay sa turo ni Jesus. At i-abandon yung dati niyang paniniwala. John 19:18, let's read together. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya talagang dating bulag na ngayon nakakita na, kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Verse 19, anak nga ba ninyo ito? Talaga ba siyang ipinanganak na bulag? Ano nangyari at nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Tanong tayo sa 21. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakita na siya ngayon. O kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Verse 22. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sabay-sabay tayo sa kulay dilaw. Lakasan natin. Sapagkat pinagkaksahan na ng mga Hudyo na ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalang sa sinagoga. May pagpipili. Are you going to declare, to confess that Jesus is the Messiah, and therefore you are out of Judaism? Merong iiwan. May i-abandon. Kasi 100% ibibigay niya na nung bulag na pinagaling ni Jesus, ibibigay niya na kay Kristo ang kanyang buhay. At iiwan niya na ang Judaismo. Mahirap yan para sa kanya. Hindi yun ganun kadali sa kanilang konteksto. Dahil ang reliyon sa kanila ay buong buhay na nila. Pag nawala ka sa reliyon nila, para ka nang namatay. As simple as that. Kaya dito, pinapakita na may iiwan. Verse 24. Sige nga po, basahin natin muli. Muli nilang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. 25. Sumagot siya. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako yung dating bulag, subalit ngayon, nakita na. Alam nyo, dalawa kahulugan na.
physically and spiritually. Okay, dating pula, dating mali ang paniniwala, pero ngayon, nasa katotohanan na. Amen? Amen. 26, sabay-sabay. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. 27, sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? Declaration that this former blind man is already a disciple of the Lord Jesus Christ. Amen. Bakit? Meron siya iniwan. Nag-commit na siya ng buhay niya kay Jesus. Si Jesus na kanyang paniniwalaan. And then verse 34, ito na yung verdict sa kanya ng mga Pariseo. Sabay-sabay. Sumagot sila, ipinakang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan at siya'y kanilang itiniwala. Sa Gospel of John, maraming kanyang turo. Sasampalataya kay Jesus at ititiwala ng Budaismo. May iiwanan. Hindi lang aral, pati yung dating gawin ng buhay. Pangalawa, real faith requires abiding in Christ. Ang totoong pananampalataya, pagiging totoong disipulo, kailangan magpatuloy kay Kristo. Amen po ba? John 8:31, sa English natin basahin, amplified version, sabay-sabay. So Jesus was saying to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, ang ibig sabihin nun, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciples. Amen po ba? Ang pagsunod sa mga utos ni Jesus dapat maging lifestyle na. Hindi yung pagpanahon ng maayos ang buhay. Okay, pag nagka-problema, hindi na. Hello? Hello? In whatever season, kailangan magpatuloy sa pagsunod kay Jesus. Amen. Amen? Amen. Wow! Wow! If you abide in my word, you are truly my disciples. Ang halimbawa ng magkasalungat na aral dito ni Jesus at ng mga pinuno ng Judaismo ay yung tungkol sa araw ng pamamahinga. No? Yung Sabat. Tungkol sa Sabat. Ang tanong, and this is the question, ipinagbabawal nga ba ang gumawa sa araw ng pamamahinga? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag gumawa sa araw ng pamamahinga? Totoo ba yun? Ayon sa mga pinuno ng mga Hudyo, bawal gumawa ng anumang bagay kapag Sabat. Kaya nga po sa Israel, kapag Sabbath day, yung mga elevator, humihinto automatically sa bawat floor. Kahit pagpindot, bawal. Ako extreme. Hindi mo na pupunta ka sa second floor. Hindi mo na pipindutin kasi talaga ibababa ka sa second floor at lalabas ka. Wala kang gagawin talaga. Ganon ka-extreme yung kanilang pagsunod na wala talaga gagawin. Yan ang turo nila. Ang tawag doon, hindi naman talaga yan Mosaic law. Hindi naman galing kay Moses yan. Dagdag yun ng mga rabbi. Ang tawag doon, rabbinic law. Mga dagdag na lang. Hindi siya originally binigay ni Yahweh sa Israel. Hindi niya yung original. Okay? Pero, yung idinagdag ng mga Pariseo, mas mahigpit pa kaysa sa binigay ni Moises. Para mga churches ngayon. Hello? Tama? Pag nakapantalong ka, hindi ka pwede mag-church. Wala sa Bible yun, pero mahigpit yun pa, pinapauwi. Nakapantalong ka, magpistida ka, bago ka bumalik. Yung iba pa, kailangan mahaba buhok mo. Diba? Yung iba pa ay, marami pang dinadagdag
ng tao. Tao na lang nagdagdag. Hello? At dapat makalaya sa maganong klase ng aral. Naintindihan natin? Ang tanging aral lang ni Jesus. Okay, tingnan natin ito. Ano aral ni Jesus? Ayon naman sa Panginoon Jesus ay allowed gumawa sa panahon ng Sabat, lalo na ito ay paggawa ng mabuti katulad ng pagpapagaling. Isang malakas na amen. Sabi nga nun sa conversation nila nung bulag, no? Sabi niya gano'n, kasunod na slide, ang Diyos mismo ay gumawa ng mabuting bagay sa araw ng Sabat dahil pinagaling ng Diyos yung lalaking bulag. Sabi mo ba ang Diyos, ay bawal ng pagaling ngayon, Sabat ngayon. Pero nagpagaling ang Diyos. Hello? Kahit sa kalagitnaan natin ngayon, may ginagawa siya sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Amen. He's doing great. Oh? Great things in your life. Amen? Amen. As we worship the Lord together, He's working in you. That the Holy Spirit is doing great things in your life. As we worship together, may mga prayers ka. And God is listening to your silent prayers. Amen? Amen. Siya'y gumagawa ng mabubuting bagay sa panahon ng pagpapahinga. Amen po ba? John 9:32. Tingnan natin ito. And let's read together. And 33. Sabay-sabay. Mula pa nang lihain ng mundo, ay wala pa tayong nababalitaan nakapagpagaling ng mata ng tao ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang tao yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sa claim ng lalaki, Diyos ang nagpagaling sa akin. Diyos ang gumawa ng mabuting bagay sa panahon ng pagpapahinga. Kaya binali yung turo ng tao at Diyos mismo ang bumali sa turo ng tao na dapat walang gagawin. Kaya nga, minsan sabi pa nga ni Jesus, kayo ay mga ipokrito, sabi niya sa mga Pariseyo. Pag nalalaglag ang inyong mga baka at nabibitin, di ba tinutulungan nyo? Minsan sinabi ni Jesus yan sa mga Pariseyo. Nalaglag yung sinusogan yung baka na sasakal. Ano gagawin nyo? Ano ng pamamahingi? Hayaan mo siya dyan. Mabigti. Ganun ba? Hindi. Tinutulungan nyo. Kaya sabi niya sa kanila, kayo mga ipokrito. Ito ang claim ng lalaki, siya'y pinagaling ng Diyos. Ang lalaking gumaling sa pagkabulag ay mas pinili, manatili sa turo at aral ng Panginoon Hesus kaysa sa dati niyang pananampalataya. Sabi niya, iiwan ko na ang dati niyong turo sa akin, ako ay mananatili at susunod sa turo ng Panginoong Hesus. Ano ang blessing na natanggap ng lalaking gumaling sa pagkabulag matapos niyang manatili at magpatuloy sa aral ng Panginoong Hesus bilang tunay na alagad? At ito ang kalayaan. Freedom. Kalayaan. Next slide. Yan. Kalayaan. Ang Jesus ay malaya na. At binanggit niya sa John 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga kapatid, ang turo ni Jesus mapapalaya. Amen. Sabi niya, magaan dalhin. Magaan ang aking pamatok, sabi ni Jesus. Dahil hindi niya pinapasunod to sa ating sariling lakas lang. Kasama natin siya sa pagsunod dito. Amen po ba? May grasya, may grace. May grace. May biyaya. Sa ating sariling lakas, hindi natin kaya, mga kapatid.
Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin. Verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa iyo, ito maganda to, kaya nga'y magiging tunay na malaya. Isang malakas ang iman. Ang pananatili sa dati nilang pananampalataya ay pananatiling alipin ng kasalanan. Subalit, ang manatili sa turo at aral ng Panginoong Hesus bilang alagad ay may tunay na kalayaan. Sabi mo sa katabi mo, kaya malaya ka na. Manatili sa aral ng Hesus. Sumunod sa aral ng Hesus. Hintay natin. Dumaan at nakapit sa mundo, di kaya inarawan ng kadahilan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin mo man lahat ng awit sa mundo, di kaya inarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kakantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa mga panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa mga panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa mga panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kita ko si Brother Romero. May request Brother Romero. Dito sa naman, nag-pray natin siya. Sabi niya si Brother Romero, isa sa ginamit ng Panginoon. He is the person of peace ng kabuuan ng City of Hope. Nagsimula kami ng gawain ng City of Hope sa kanilang bahay. Alam niyo yan, 15 years ago. That's 15 years ago. Unang ginamit sa pagsamba yung kanilang bahay. At sila ang mga unang leader ng City of Hope. Lumipat lang sila ng Mountain Province. Pero, wow, 15 years ago. And this is now the church. Pray tayo. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong magandang panukala, layunin, plano sa buhay namin. Ang aming mga pagtatagpo, pagkakakilala, ay kasama sa maganda mong plano, Panginoon. Amen. You orchestrated everything for us, for the church, and for your people. Lord, salamat po sa buhay, Brother Romero. Luksan niya ang kanyang pintuan, bahay ng kanyang tahanan,
para lamang sa Ebanghelyo. Amen. Para sa pagpupuri, pagsamba sa inyo. At nagbunga ng napakaraming bunga. Amen. Salamat sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang generosity, sa kanilang willingness to be used for the kingdom. Lord, as a church, dahil sa amin, i-declare ang iyong blessing sa buhay niya at ng buo niyang pamilya. Amen. Sa kanya, kay Raleigh, kay MJ, at sa lahat ng mga kaanak nila na nandoon Yes, Lord. sa Mountain Province. Lord, salamat po sa anak mong ito na kahit ang butil ng mustasa pag naitanim, bubunga ng marami. Amen. Pagpalain ng Brother Romel, iingatan sa lahat ng kanyang gagawin, pagtatagumpayin sa lahat ng gagawin, huwag pagkulangin sa lahat nilang pangailangan. Amen. Pagagalingin, palalakasin, Panginoon, at patuloy pang kasangkapanin para sa iyong kaharian. Amen. Pagpalain mga kapatid namin ito sa pangalan ni Jesus. Tayo manalangin sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napaka-mabiyayang umaga kaloob mo sa amin. Salamat sa salita mo nagpaalala sa amin. Manatili sa iyong aral, sumunod sa iyong aral. At kayo na po magsasabi na tunay nga po ang mga anak mo ito yung mga tunay na mga disipulo tagasunod ng Panginoon Kristo. Amin din dalangin pa yun mga may karamdaman. Unat mong yung makapangyarihang kamay. Mga may karamdaman right now, Lord God, na narito at nasa malalayong lugar, makaranas ng pagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung mga nangangailangan financial, Lord, iangat mo sila financially. Amen. You are Jehovah Jireh, the great provider. Ipagkalaw, Panginoon, pangangailangan namin na Diyos. Dalangin din, Panginoon, mga kapatid sa ibang bansa, ang Barbara couple sa Greece, mga kapatid namin doon sa UK, Jeff, asawa niya, si Paul, ang asawa niya, mga kapatid namin sa Hong Kong, sila Sister Mary Ann, sila si Jen at si Bo, ang mga anak nila, especially si Bo. Lord, your people is our prayer for him. Amen. Amen. Maranasan na yung pabor, Panginoon. Amen. Dalangin din ang pagpapala mo sa mga nasa Australia, sila Eileen, si Jay, si Andy, baby Andy, si Bernard, anak ni Sister Che, sila Drew, sila Milka, Lord, Yes, Lord. Sister Eva, Lord, i-bless mo sila sa lahat nilang pangangailangan. Mga kapatiran namin sa Diego Garcia sa Indian Ocean, Brother Christian, Lord, iingatan mo siya, sasamahan mo siya. Si Romeo na nasa barko, Lord, lahat ng biyahe niya, samahan mo siya. Amen. At iingatan mo, Panginoon. Amen. Mga nasa US, nasa Middle East, sa Canada, si Brother Mark, at iba pa mga kapatid na hindi nabanggit na sa iba-ibang dako ng daigdig. Lord, you are omnipresent God Amen. and omnipotent God. Yes, Lord. Kayo po ang siyang mag-iingat sa lahat sa kanila. Dalangin din, Panginoon, ang mga panalangin tahimik na naririto, O Diyos, na malakas niyong naririnig, Panginoon. Amen. Amen. Our silent prayers, Lord, the desires of our hearts, Lord. Sabi niyo, bago pa namin sabihin, bago mo banggitin ang bibig namin, nakarating na sa inyong banal na altar. At sa pananampalataya, kiniklaim na po namin, Panginoon, ang iyong tugon para dito. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Dalangin din ang nalalapit naming anniversary. This coming Sunday, ihanda mo kami sa pagdiriwang. Bigyan ng kalusugang kalakasan ang mga mayroong bahagi. Ihandaan mo mga puso na ibigay lamang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa iyo lamang, O Diyos. Ang buong iglesia
Nagsiga mo. Salamat, Panginoon. Dakila ka makapangyarihan. Amen. Buhay ang iyong mga salita. Amen. Nagbabago ng mga buhay. Amen. Salamat, Panginoon. Hayaan nyo lang, O Diyos, iingatan ang puso namin. Manatili magpapakumbaba Amen. para kayo ang mataas. Amen. Kayo ang mataas. Amen. Panginoon, salamat. Perpekto ang iyong plano. Amen. Igawad mo yung mayamang basbas bendisyon sa bawat sa amin. Nanawa, tanggapin namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Bibigay sa amin ng lakas, manatili, tumalima sa iyong mga aral at utos. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Maranasan ang paghalakang kapayapaan mo sa aming buhay. Ang iyong kalapitan ng pabor, palaging sumamin. At ibalik lahat ang papuri, pagdakila, pagwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.